Magandang araw, Sir Eric. Ako nga po pala si Joanna. Sa katunayan, hindi po ako ang nagkaroon ng karanasan na ito, kundi ang aking kaibigan na itago ko na lang sa pangalang Soledad. Matagal na itong nangyari at halos 3 dekada na rin ang nakararaan. Naging saksi kasi ako kung paano siya magmahal, masaktan, hanggang sa tuluyan ngang maisuko ang sarili niya sa isang nilalang na hindi ko akalain na magagawa niyang mahalin. Isinuko niya ang sarili niya sa isang aswang. Bata pa lamang kami ni Soledad ay malapit na talaga kami sa isa't isa. Kapitbahay ko rin kasi siya, kaya hindi na rin kami nahirapan na makilala ang isa't isa. Kilala rin kasi ang pamilya ni Soledad bilang mga albularyo. Hindi sila yung tipo na kinaiinisan ng lahat ng tao. Bagkus sila ang madalas lapitan ng mga tao sa tuwing may naiingkanto, naaaswang, o kaya naman ay may sakit ang mga tao. Malayo kasi kami sa syudad. Halos 1 oras pa ang lalakarin namin para lamang makapunta doon. Kaya naman nung dumating sila Soledad sa aming bayan, ay laking pasasalamat ko at naming lahat dahil may instant manggagamot na kami. Dahil nga magkaibigan kami ni Soledad, ay halos lahat ay sinasabi namin sa isa't isa. Kahit nga yung mga Latin na inkantasyon nila ay nasasabi na rin sa akin ni Soledad. Wala rin naman kaso yun sa akin dahil alam ko naman na mapagkakatiwalaan ako. Sagrado raw kasi para sa mga albularyo ang bawat inkantasyon o kaya naman mga orasyon na sinasabi nila. Hanggang sa nagdalaga kami ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Kaso nga lang, minsan ay hindi ko maiwasan na ikumpara ang sarili ko sa kanya. Sobrang ganda at puti kasi ni Soledad. Marami ring nagkakagusto sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi naman yun ang naging dahilan upang magkaroon ng away sa amin. Pero ika nga ng mga kabataan ngayon, magkasintahan nga nabubuwag. Kaibigan pa kaya? Dumating kami sa punto ni Soledad na halos sukuan na namin ang isa't isa. 20 years old pa lang kami ni Soledad nang mamatay ang mama niya. Wala siyang nagawa kundi akuin ang responsibilidad na iniwan sa kanya. Nasa dugo na rin kasi nila ang pagiging albularyo at sa ayaw man o gusto, kailangan nilang tanggapin yun. Wala na rin kasing ibang nagmamana dahil maaga rin namatay ang tatay ni Soledad at nag-iisang anak lamang siya. Naging maayos naman ang pagiging albularyo ni Soledad. Tumutulong din kasi ako sa kanya sa tuwing may pumupunta sa kanya. Pero hindi yung tulong na mag-uurasyon din ako. Yung tulong na ginagawa ko ay nagiging instant alalay ako ni Soledad. Okay lang naman sa akin dahil kaibigan ko rin naman siya. Pero sa isang iglap, nagbago ang ugali ng kaibigan ko. Isang araw, habang inaayos ko ang mga kagamitan ni Soledad sa kanilang bahay, ay tumitiling pumasok si Soledad sa bahay. Kakarating niya lang galing sa pamimili ng pagkain niya. Pagtingin ko sa kanyang kamay, ay wala naman siyang kahit anong daladala. Nangunot ang noo ko. Tumitili siya na parabang kilig na kilig sa kung ano o sino. Tinanong ko si Soledad kung anong nangyayari sa kanya. At doon niya na nga sinabi sa akin na nakipagkita raw siya sa kasintahan niya. Nagulantang ako sa pagkagulat. Wala kasi akong kaalam-alam na may boyfriend na pala siya. Hindi nga dapat ako magugulat kasi sobrang daming nanliligaw kay Soledad. Ang ikinagulat ko ay hindi niya sinabi sa akin.
Sinamaan ko ng tingin si Soledad pero parang walang epekto sa kanya. Napairap na lang ako sa inis at hindi siya pinansin. Maya-maya pa ay nilapitan niya ako. Kilig na kilig siya na ikinwento sa akin ang nangyari. Ayon sa kanya, matagal na raw niyang nakilala ang kanyang boyfriend na nagngangalan na Raymond. Hindi lang niya sinabi sa akin dahil panigurado raw na kukulitasin ko raw ng maigi ang Raymond na yon. Kakasagot niya pa lang daw nung araw na yon si Raymond. Ikwinento pa niya sa akin kung paano daw sila naging sweet sa isa't isa at kung ano-ano pang ginagawa ng magkasintahan. Nakita ko na sobrang saya ni Soledad, kaya imbis na magtampo pa sa kanya ay naging masaya na lamang ako para sa aking kaibigan. Sa mga lumipas na araw ay nagsimula ng umalis-alis si Soledad. Sa tuwing tinatanong ko siya kung saan siya pumupunta, ay sinabi niya lang sa akin na nakikipagkita raw siya kay Raymond. Sa katunayan, hindi ko pa nakikita sa personal si Raymond. Kaya misteryoso pa rin sa akin kung ano ang katauhan at itsura ng lalaking yun. Ang tanging pinanghahawakan ko lang ay ang sinasabi ni Soledad na pogi at maalaga daw si Raymond. Naniwala na lang ako kasi alam ko naman na hindi magsisinungaling sa akin ang kaibigan ko. Hanggang isang araw, nagising na lamang ako sa malakas na boses ni Soledad. Sinilip ko siya mula sa bintana at nakita ko siya na nakabihis ng maayos. Para bang may pupuntahan siyang date. Naiinis na tinanong ko si Soledad kung bakit niya ako ginising. Doon niya sinabi sa akin na ipapakilala na raw niya ako sa personal sa kanyang boyfriend. Sa puntong yun, inamin ko na nakaramdam ako ng pananabik. Halos 2 linggo na kasi magmula noong sinabi sa akin ni Soledad na may boyfriend na siya. At ngayon ngay, ipapakilala niya na ako sa kanyang pogi at maalaga raw na boyfriend. Agad naman akong nagbihis upang magmukha naman akong presentable sa harapan ng boyfriend ni Soledad. Pagkababa ko, ay sinalubong ako ng ngiti ni Soledad. Sobrang lawak nun na parabang anumang oras ay mapupunit na ang labi niya sa ngiti. Hindi ko na lamang pinansin ang ngiti niya. Tinanong ko na lang siya kung bakit niya naisipan na ipakilala ako sa boyfriend niya. At doon niya sinabi na gusto raw akong makilala ng boyfriend niya dahil nakikwento pala ako ni Soledad doon. Nagtaka na ako kasi buong akala ko ay si Soledad ang may gusto na ipakilala ako sa boyfriend niya. Hindi ko naman inaasahan na boyfriend niya pala ang gustong makilala ako. Nagtungo kami ni Soledad malapit sa gubat. Takang-taka ako kasi sa lahat ng pwede naming pagkitaan ay bakit sa gubat pa? Sa pagkakaalam ko ay may mga hayop at mga nilalang na delikado daw doon. Sinabihan na lamang ako ni Soledad na doon daw nakatira si Raymond. Sa puntong yun, nagkaroon na ng paghinala ang utak ko. Ngayon lang kasi ako naka-encounter ng tao na sa gubat nakatira. Gayunpaman, mas pinili ko na lang na manahimik kaysa magtanong pa kay Soledad. Naghintay pa kami ng ilang saglit hanggang sa nakarinig ako ng tikhim sa aking likuran kasabay ng malakas na pagtawag ni Soledad sa pangalan ni Raymond. Doon na ako nagka-ideya na baka si Raymond na ang nasa likuran ko. Hinarap ko siya at bumungad niya sa akin ng isang napakapoging lalaki. Inaamin ko na natulala ako dahil sa kagwapuhan ni Raymond. Matangkad siya at bawat parte ng mukha ay sobrang perpekto. Hindi na ako nagtataka na nagustuhan nga siya ni Soledad. Pero hindi ko po crush si Raymond ha.
May respeto ako sa kaibigan ko. Kumbaga, naging first impression ko kay Raymond ay napugian ako sa kanya. Kinausap lang ako ni Raymond na para bang casual friends lang. Wala naman pong kakaiba kay Raymond, pero hindi ko pa rin maiwasan na isipin kung bakit siya nakatira sa gubat. Marami naman pong bakanting lote sa baryo namin, kaya bakit sa gubat pa siya nakatira? Habang magkasama kaming tatlo, ay naglalambingan lamang ang dalawa sa aking harapan. Pinagmamasdan ko naman po ng maigi si Raymond. Hindi kasi magaan ang loob niya. Sa tuwing napapatitig siya sa akin at ngumingisi, ay kilabot sa aking katawan. Maya-maya pa ay nagpaalam si Soledad na iihi lang daw muna. Akala ko ay sasamahan siya ni Raymond, pero laking gulat ko dahil naiwan siya kasama ko. Para tuloy nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil hindi talaga ako komportable na malapit sa akin ang kasintahan ng kaibigan ko. Nanatili na lamang akong tahimik, pero bigla siyang nagsalita. Tinanong niya ako kung matagal na ba kaming magkaibigan ni Soledad, at sinagot ko naman yun na oo. Pero nagtaka ako dahil nagtanong siya kung albularyo ba si Soledad. Hindi ko naman yun sinagot kasi sagradong sikreto yun. Paniguradong magagalit si Soledad sa akin pero hindi ko inaasahan ang sumunod niyang sinabi. Ayon kay Raymond, hindi niya raw gusto ang may dugong albularyo. Kalaban daw nila yun sa kanilang lahi. Hindi ko na lang sinagot nun si Raymond. Kahit ang totoo, ay takang-taka na ako sa mga sinasabi niya. Hindi rin nagtagal ay dumating na si Soledad. Sa buong araw na po yun ay iniisip ko ang sinabi ni Raymond. Habang tinititigan ko sila, ay hindi ko maiwasan maisip nun kung paano na lang kung malaman ni Raymond na albularyo si Soledad. Paniguradong iiyak si Soledad dahil sa itsura po niya ay mahal na mahal niya si Raymond. Pagkatapos ng araw na yon, pag-uwi namin, agad kong sinabi kay Soledad ang sinabi ni Raymond. Napansin ko na natigilan siya nun, pero agad din namang ngumiti. Sinabi na lang sa akin ni Soledad na nagbibiro lang daw si Raymond. Hindi na lang ako sumagot pero alam ko sa sarili ko na nagsisinungaling si Soledad. Halata kasi sa mata niya ang pag-iwas ng tingin sa akin at kung paano siya mamawis nang sinabi ko ang patungkol kay Raymond. Sa mga lumipas na araw ay lagi na lamang umaalis si Soledad. Araw-araw ay pumupunta ako sa bahay niya, pero lagi ko siyang naaabutan na wala doon o kaya paalis pa lamang. Sa tuwing tinatanong ko si Soledad kung saan pumupunta ay palagi niyang sinasabi sa akin na pupuntahan niya raw si Raymond. Dahil doon ay napapabayaan niya na ang responsibilidad niya bilang albularyo. Tanging ako na lamang ang nagiging tao sa bahay niya at nagsasabi sa mga kababayan namin na tanging paghihilot lamang ang makakaya kong gawin. Naiinis na nga rin ako kay Soledad dahil sa tuwing sinasabihan ko siya na wag munang aalis dahil may mga magpapagamot sa kanya, ay hindi niya na lang ako papansinin. Para bang nagbago na siya. Isang araw ay nagulat na lamang ako dahil yung mga gamit ng mga albularyo na madalas kong nakikita sa kanilang bahay ay wala na. Nagulat pa ako nun dahil lumabas mula sa kwarto si Soledad at si Raymond. Ayokong mag-isip ng kung ano pero hindi ko pa rin maiwasan lalo na at sobrang konserbative ko. Uso pa kasi nun na wag munang gagawin ang bagay na yon, lalo na at hindi pa kasal. Hindi ko na nga naiwasan na isipin na baka may nangyari na kay Soledad at Raymond.
Tinanong ko naman si Soledad kung ano ang ginawa nila ni Raymond at kung ano ang nangyari sa disenyo ng bahay. Pero imbis na sagutin ako, ay tinalikuran lamang ako ni Soledad na para bang hindi niya ako kilala. Natameme na lamang ako sa ginawa ni Soledad. Dahil sa inis ko ay imbis na sundan sila, ay umuwi na lamang ako ng bahay. Magmula ng araw na yon ay hindi muna ako pumunta sa bahay ni Soledad. Mula naman sa bintana ng aking kwarto ay napapansin ko naman na para bang wala lang kay Soledad na hindi na ako pumupunta sa bahay nila. Hindi lang ako ang nakapansin sa pagbabago ni Soledad, kundi pati na rin ang mga kapitbahay namin. Kadalasan ay napapansin ko na laging naroon sa bahay ni Soledad si Raymond. Naiinis na ako pero pinili ko na lang na pakalmahin ang sarili ko. Mabigat ang loob ko kay Raymond na para bang hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Tuluyan niya kasing binago ang aking kaibigan at ang pagbabagong yun ay hindi ko nagugustuhan. Lumipas pa ang mga araw ay hindi pa rin kami nagpapansinan ni Soledad. Parang wala lang nga sa kanya na hindi kami magpansinan. Dahil kahit nakikita niya na ako na nakasilip sa kanya, ay hindi man lang niya ako batiin, kagaya ng madalas niyang ginagawa dati. Akala ko ay ganun na lang lagi si Soledad. Ngunit lumipas ang ilang linggo, ay napansin ko na lamang na hindi na bumibisita si Raymond sa kanyang bahay. Napapansin ko rin na patingin-tingin si Soledad sa labas ng bahay niya na tila ba may hinihintay. Sobrang lugmok niya rin at noong nakita ko siya sa ganoong sitwasyon ay hindi ko na natiis na puntahan siya ulit. Kahit papaano ay kaibigan ko pa rin si Soledad at ayokong nakikita na ganoon ang aking kaibigan. Pumunta ako sa kanilang bahay nung araw na yon. Nakita ko si Soledad na nakayuko habang ang isang kamay ay hinihimas ang kanyang tiyan. Noong oras na yun ay may pumapasok ng hinala sa isip ko. Pero pilit ko lang binabaliwala. Bukod kasi sa 20 anyos pa lang si Soledad, mahirap ang buhay namin, lalo na at wala siyang sapat na trabaho. Niyakap ko si Soledad nang makaupo ako sa kanyang tabi. Doon ko napagtanto na umiiyak pala siya. Yung itsura niya ay ibang-iba sa itsura ng Soledad na kilala ko. Mugto ang mata at sobrang lungkot niya. Tinanong ko si Soledad kung anong nangyari at doon niya na nga sinabi na buntis daw siya. Hindi na dapat ako nagugulat pero hindi ko maiwasan na mapasinghap. Tinignan ko siya na may halong pagkadismaya, lungkot at saya. Sinabihan ko siya na masaya ako para sa kanya, pero lalo lamang siyang nalungkot. Doon niya na nga naikwento ang nangyari. Ayon sa kanya, inamin daw niya kay Raymond na buntis siya at isa siyang albularyo. Tinanggap naman daw siya ni Raymond at lagi raw siyang inaalagaan ng binata. Ngunit isang araw daw ay sinabi na lang daw ni Raymond na hiwalay na sila. Wala raw pakialam sa anak at hindi na nga ito nagpakita pa. Habang kinikwento yun ni Soledad ay tila kumulo na ang aking dugo. Kahit hindi ako ang nasa sitwasyon niya ay ramdam ko ang sakit ng nararamdaman niya. Tinanong ko naman si Soledad kung ano ang posibleng dahilan. Bakit siya hiniwalayan at sinabi niya lang sa akin na dahil daw sa isa siyang albularyo. Doon ko na naisipan ang sinabi ni Raymond noong una na ayaw nito ng albularyo. Napabuntong hininga na lamang ako sa kaniyakap si Soledad. Buong araw pa nun ay wala akong ibang ginawa kundi yakapin ang aking kaibigan.
Naiiyak ako sa nangyari sa kanya at nasasaktan din dahil alam kong magiging mahirap kay Soledad na alagaan ng anak niya na walang kaagapay na ama. Magmula noong sabihin niya sa akin yun, ay mas lalo akong naging maingat kay Soledad. Halos hindi na ako umuwi ng bahay dahil lagi na lamang akong nakatambay sa bahay ni Soledad. Gusto ko kasi iparamdam sa kanya na kahit wala ang Raymond na yun, ay nandito pa rin naman ako at aagapay sa kanya. Ibinalik na rin pala namin ang mga gamit pang albularyo ni Soledad at nasisiyahan ako dahil tuluyan nang bumalik sa dati ang kaibigan ko. Sobrang bilis din kumalat ang balita na buntis si Soledad sa aming barangay. Pero imbis na kamuhian siya ay lalo siyang nagustuhan ng mga tao. May mga napapatanong na rin kung nasaan ang ama. Pero hindi namin yun sinasagot. At mabuti na lang ay hindi na rin naman namimilit pa ang mga nagtatanong. Bumalik nga sa pagiging albularyo si Soledad. At kahit sa katiting na donasyon na binibigay kay Soledad ay nakakatulong pa rin. Hindi kasi tumatanggap ng bayad ang aking kaibigan. Pero ako ang tumatanggap ng donasyon para sa kanya. Napapansin ko rin pala kay Soledad na lagi niyang pinapahidan ng kung anong likido ang kanyang tiyan. Ayon sa kanya, ay pamprotekta daw yun sa mga aswang. Dahil panigurado raw na lapitin siya ng aswang, lalo na at buntis siya. Hinayaan ko na lamang si Soledad dahil panigurado naman ako na alam niya ang kanyang ginagawa. Maayos na ulit ang buhay namin, Kuya Eric. Sa katunayan, napapansin ko na nakaka-move on na rin naman kahit papaano si Soledad. Pero hindi ko inaasahan na isang araw ay muli na naman siyang magbabalik sa dati. Yung tipong lagi siyang umaalis ng bahay. Nakakalimutan na may responsibilidad pa siya. Hindi ko nga maiwasan mainis kay Soledad dahil buntis siya. Ang kinaibahan lang sa ginawa ni Soledad ay hindi na siya umaga umaalis, kundi sa gabi na, kapag natutulog na ako. Oo, sa bahay na ako ni Soledad natutulog kasi nga binabantayan ko siya. Pero hindi ko naman akalain na tatakas pala siya tuwing gabi. Napansin ko rin na para bang nag-iiba ang akto ni Soledad sa mga lumipas na araw. Yung tipong sinasabunutan niya bigla ang sarili niya. At minsan pa ay nagugulat na lang ako na hahampasin niya ang kanyang tiyan. Pinipigilan ko naman agad kasi may bata sa kanyang sinapupunan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ni Soledad at nagagawa niya ang mga bagay na yon na dapat ay hindi niya ginagawa. Noong tinanong ko naman siya kung anong ginagawa niya tuwing gabi, ay sinisigawan niya lamang ako na wag na raw makialam. Pakiramdam ko ay natakot ako kay Soledad. Alam ko kasing may nililihim siya sa akin, pero hindi niya lang sinasabi. Hanggang isang gabi, hindi na ako nakatiis pa. Naisipan ko na nga pong sundan si Soledad. Nagpanggap na ako na tulog. Naramdaman ko ang pagtitig sa akin ni Soledad na para bang pinagmamasdan ako. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita siya. Para akong nanigas noong sinabi niya na kakamuhian ko raw siya dahil sa ginagawa niya. Gusto ko nang imulat ang mga mata ko at tanungin siya kung anong ibig niyang sabihin. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na wag nang gawin. Bukod kasi sa masisira ang plano kong sundan siya, ay paniguradong hindi rin niya naman sa akin sasabihin ang totoo. Nang maramdaman ko na wala na ang presensya niya sa loob ng kwarto, ay mabilis na akong bumangon. Dahan-dahan lang ang aking yapak palabas ng kwarto ni Soledad.
Diretso lang ang tingin ni Soledad habang papunta sa gubat. Ang gubat na yun ay kung saan nakatira daw si Raymond. Kahit natatakot na ako ay sinundan ko pa rin siya papasok. Nagtataka na ako sa kanya kung ano ang ginagawa niya sa gubat na yun. Habang naglalakad kami, ay hindi ko maiwasan na manginig. Uso pa rin naman ang mga aswang na nakatira sa gubat. Medyo malayo pa naman ang pwesto ko sa pwesto ni Soledad. Maya-maya pa ay bigla siyang huminto sa paglalakad. Mabilis akong nagtago sa likod ng malaking puno habang pinagmamasdan si Soledad na patingin-tingin na sa paligid. Ilang saglit pa ay nagulat na lamang ako nang makita ang isang aswang. Alam ko sa sarili ko na aswang yun. Matutulis yung kuko niya, mabalahibo, tapos pulang-pula ang mata at nakakatakot ang itsura. Pero hindi yun ang ikinagulat ko, kundi ang tinawag niya rito. Tinawag niya itong Raymond. Lumapit naman si Raymond sa tiyan ni Soledad, saka hinaplos ito. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Alam ko na kung bakit ayaw ni Raymond sa albularyo, dahil isa siyang aswang. Bago pa man ako makita ni Soledad ay tumakbo na ako paalis ng gubat. Nanlalaki ang aking mga mata sa takot at nagsisitayuan ng aking mga balahibo. Hindi ako makapaniwala na all those times ay isang aswang ang iniibig ng aking kaibigan. Pag-uwi ko sa bahay ni Soledad ay hindi na ako nakatulog. Hinintay ko siyang makarating pero bandang 6:00 na siya ng umaga nung dumating siya. Nagulat pa si Soledad nang makita ko. Ngumiti siya sa akin at sinabing may pinuntahan lang daw, kahit hindi naman ako nagtatanong. Sinamaan ko ng tingin si Soledad at doon ko siya sinampal. Nagulat siya sa aking ginawa. Yun ang kauna-unahang sampal na ginawa ko sa aking kaibigan. Sinabi ko kay Soledad na sinundan ko siya at nakita ko ang lahat ng kademonyuhan na kanyang ginawa. Takot ang namutawi sa mata ni Soledad, pero agad na napalitan ng galit. Nagulat ako dahil tinulak niya ako. Sobrang sama ng tingin niya sa akin. Ayaw kong mawalan ng ama ang aking anak. Mahirap ang lumaki na walang kinikilalang tatay. Naramdaman ko na yan. Ayaw kong pati anak ko ay maranasan din yun. Wika ni Soledad. Soledad, aswang si Raymond. Sa tingin mo ba matutuwa ang sanggol na yan kapag nalaman na ang tatay niya ay isang kampon ng demonyo? Ano nang nangyari sa utak mo, Soledad? Masyado ka nang nabulag ng pagmamahal. Panigurado ako na isa ring aswang ang sanggol na yan. Tugon ko naman sa kanya. Tao ito! Sigaw niya. Anak siya ng aswang, Soledad. Kinamumuhian kita sa ginagawa mo. Akala mo ba sa ginagawa mo ay magiging kumpleto ang pamilya nyo? Kinakabahan nga ako na baka dahil sa pagiging aswang ng tatay niyan, ay yan pa ang kumain dyan. Tandaan mo, kumakain ng tao ang aswang. Linta niya ako naman sa kanya. Pagkatapos kong sabihin yun ay umalis na ako sa kanyang bahay. Wala akong kahit anong konsensya na naramdaman sa aking katawan, dahil alam ko sa sarili ko na totoo ang sinabi ko. Lumipas ang ilang buwan ay ganap na hindi kami nagpansinan ni Soledad. Sinisilip ko na lang siya minsan sa bahay niya at napapansin ko na nag-uurasyon siya habang pinapahidan ng kung anong likido ang kanyang tiyan. Kahit naman kasi papaano ay may pakialam pa rin naman ako sa aking kaibigan. Inaamin ko na namimiss ko ang kaibigan ko.
Gusto ko na ako ang maging kasama niya sa paghihirap niya sa pagbubuntis. Pero anong magagawa ko? Mas pinipili niya pa rin pala ang aswang na yon. Ilang buwan pa ang lumipas at tuluyan nang nanganak si Soledad. Hindi na ako nakapagpigil nung napuntahan siya sa kanyang bahay. May kumadrona na nagpapaanak sa kanya. Nagulat siya nang makita ako pero agad din siyang naluha. Sinabihan ko siya na kaya niyang mailabas ang anak niya at wala siyang tigil sa paghingi ng tawad. Hanggang sa mailabas niya ang sanggol ay hawak-hawak ko lang ang kamay ni Soledad. Ibinigay sa akin ng kumadrona ang sanggol. Unang tingin ay mabigat na agad ang pakiramdam ko. Siguro dahil sa isipin na ang hawak ko ay isang aswang. Napabuntong hininga na lamang ako bago ibinigay kay Soledad ang kanyang sanggol. Hindi ko kayang tignan ng bata dahil iniisip ko na aswang ito. Hindi ko alam kung pagiging tao o aswang ba ang nasa dugo ng bata. Pero sana nga ay mas namumutawi ang pagiging tao. Lalaki nga pala ang sanggol at pinangalanan ito ni Soledad na Dante. Noong araw na din yun ay humingi ng tawad si Soledad sa mga sinabi niya. Pero hindi ako humingi ng tawad. Pinanindigan ko ang sinabi ko nun kasi alam kong tama yun. Nang tanungin ko si Soledad kung nakikipagkita pa ba siya kay Raymond, ay sakto namang pumasok si Raymond sa silid. Sumama ang tingin ko sa kanya at muli na namang naramdaman ang mabigat na presensya. Napabuntong hininga na lamang ako at umalis na sa silid na yon. Alam ko naman kasi ang sagot kahit hindi ko hintayin ang sagot ni Soledad. Pagkatapos ng araw na yon ay muli na naman akong bumibisita kay Soledad. Hindi dahil sa anak niya, kundi dahil sa kanya. Tuwing umaga ay naroon din si Raymond at isang tingin lang niya sa akin ay kumukulo na talaga ang dibdib ko. Kinamumuhian ko rin ang anak nilang si Dante dahil panigurado akong nananalaytay sa kanilang dugo ang pagiging aswang. Tuwing gabi naman kapag wala si Raymond ay napapansin ko si Soledad na para bang nilalagyan ng orasyon o kung anuman si Dante. Ayon sa kanya ay proteksyon daw ito sa sanggol. Hinayaan ko na lang siyang muli dahil panigurado akong alam niya ang kanyang ginagawa. Lumipas ang mga araw ay nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ni Soledad na tuwing gabi daw ay iiwan niya raw sa akin si Dante. Nagtaka naman ako nun at tinanong kung anong dahilan at sinabi niya lang sa akin na makikipagkita raw siya kay Raymond. Nagalit ako kay Soledad. Mas pinili niya kasi si Raymond kaysa sa anak niya. Kahit ayaw ko ay pumayag na lamang ako sa kagustuhan ni Soledad. Gabi-gabi nga ay nasa bahay ako ni Soledad at inaalagaan si Dante. Hindi ko rin masyadong pinapansin si Dante kasi nga kinamumuhian ko siya. Ayaw ko sa batang yon dahil nga sa aswang siya. Pero lumipas ang ilang araw ay natutunan ko na ring mahalin si Dante. Inaamin ko rin kasi na sobrang cute ni Dante at masasabi kong gwapong lalaki. Tuwing umaga naman ay napapansin ko si Soledad na nagsasabi ng mga orasyon na proteksyon kuno kay Dante. Sa tuwing tinatanong ko naman si Soledad kung anong pangyayari sa kanila ni Raymond, ay binabago niya lang ang usapan. Hanggang isang gabi nga ay nabalitaan ko na lang na nakita raw si Soledad na may kasamang aswang. Parang apoy na kumalat sa buong barangay yun sa puntong nalaman na rin ng aking mga magulang.
Pati ang anak na si Dante ay sinabihan na rin na aswang. Yung dati kong kinamumuhian ay pinagtanggol ko sa aking mga magulang. Nagsinungaling ako na walang dugong aswang si Dante. Pero alam kong alam nila na nagsisinungaling ako. Kinausap ko naman si Soledad na wag nang makipagkita kay Raymond kung gusto niyang mamuhay ng tahimik. Pero nagalit lang siya sa akin. Para bang umakto siyang baliw at sinasabi sa akin na kaya niya raw ipagpalit ang lahat kahit na ang anak niya. Dahil doon ay muli kong nasampal si Soledad. Hindi ko na kasi nagustuhan ang sinabi niya. Noong ginawa ko yun ay para bang nagkaroon na naman ng barrier sa aming dalawa. Hindi niya na sa akin pinapabantay si Dante at may bali-balita na nababaliw na raw si Soledad. Yung dating hinahangaan ay kinatatakutan na ng sambayanan dahil nakikipagkita raw ito sa aswang. Hanggang isang gabi, hindi ako nakatulog nun. Sumilip ako sa bintana at nagulat na lang nang makita si Soledad na lumabas sa kanilang bahay. Dala-dala si Dante. Dala ng kuryosidad ay agad akong sumunod sa kanya. Nagtungo ulit kami sa gubat at inaamin ko na tinablahan ako ng kaba. Pakiramdam ko kasi ay may masamang mangyayari. Nang huminto sa paglalakad si Soledad, ay mabilis akong nagtago sa likod ng puno. Umiyak si Dante nun at laking gulat ko na lang nang malakas itong sigawan ni Soledad. Hindi ako makapaniwala sa nakita. Pakiramdam ko ay hindi si Soledad ang nakita ko. Maya-maya pa ay dumating si Raymond na nakaanyong aswang. Taimtim silang nag-uusap hanggang sa marinig ko ang sinabi ni Soledad. Nais ni Raymond na ihain si Dante bilang pagkain, kapalit ng pagmamahal na nais ni Soledad. Napanganga ako nun. Siyempre, umaasa pa ako na hindi niya yun gagawin. Pero laking gulat ko nang sabihin ni Soledad na handa niyang ialay si Dante. Pakiramdam ko'y pinagbagsakan ako ng langit at lupa nun. Ibinaba ni Soledad si Dante na halos mapaos na sa kakaiyak sa lupa. Saka ito lumayo. Nakita ko kung paano maglaway si Raymond. Sa isang iglap, nakita ko si Soledad na nakatingin sa akin. Ngumiti siya pero umiling ako. Nagmamakaawa ko na wag niyang gawin. Nang hahawakan na sana ni Raymond ang bata, nang maisipan kong ibato ang bato sa malayo. Nakuha nito ang atensyon ni Raymond. Mabilis akong lumapit kay Dante sa kinuha ito. Kahit nanginginig ako ay mabilis akong tumakbo. Hindi ako lumingon kay Raymond kahit alam kong hinahabol niya ako. Patuloy lamang ako sa pagtakbo hanggang sa makaalis sa gubat na yon. Nang makaalis ako ay umuwi ako ng bahay. Nanginginig ako at tulala. Hindi ko inaasahan na mangyayari yon. Pagtingin ko kay Dante ay tahimik na siya. Napabuntong hininga na lamang ako sa kaniyakap ang kaawa-awang bata. Kinabukasan nun ay hindi ko na nakita pa si Soledad at Raymond. Pero ayon sa bali-balita, sumama na raw si Soledad sa aswang. Hinintay ko pa si Soledad nun sa kanilang bahay. Hanggang isang araw ay nakita ko siya na pumasok doon. Nakangiti siya habang nakatalukbong ang kanyang muka. Ibang-iba na ang itsura ni Soledad. Nagpapasalamat siya sa akin na kinuha ko raw si Dante. Nagsisisi raw siya na ginawa niya raw ang bagay na yun. Pero tanging titig lang ang nagawa ko. Hiniling niya na makita si Dante. Kaya saglit kong kinuha si Dante sa bahay. Oo, natanggap na rin siya ni Mama. Kaya isa na rin ito sa nag-aalaga.
at itinuturing na apo si Dante. Nang makita niya si Dante ay niyakap niya ito. Sa kanilagay ang kwintas na ayon sa kanya ay magiging proteksyon upang hindi raw manmanan ng aswang, lalo na't may dugo pa rin daw ng aswang na nananalaytay dito. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na siya. Sinubukan ko pa nga siyang sundan pero sobrang bilis ng kanyang paglalakad. Ngayon nga, 3 dekada na ang nakararaan, ay hindi ko na kailanman nakita si Soledad. Pinalaki ko bilang sariling anak si Dante. Pero sa kasamaang palad ay namatay ito sa edad na 15 dahil sa isang malubhang sakit. Inaamin ko na sobrang sakit mawalan ng itinuring na anak. Kinamuhian ko man siya noong una pero mas kinamuhian ko si Soledad. Balak ko nga kapag nakita ko man ulit si Soledad ay ipaparamdam ko sa kanya kung gaano siya kahibang upang ialay ang sariling anak para lamang sa walang kwentang pagmamahalan. Gusto kong sabihin kay Soledad na sobrang tanga niya sa ginawa niya. Sobrang nabulag siya sa pagmamahal na pwede naman namin maibigay ni Dante sa kanya. Siguro, kung sinunod lamang ako ni Soledad, masaya sana ang magiging buhay niya. Hindi pa rin ako makapaniwala na kayang-kaya niyang ialay ang lahat para kay Raymond. Lalo na yun si Raymond. Sobra ko talaga siyang kinamumuhian, pati na rin ang kanyang lahi. Kaya nga noong nabuntis ako sa edad na 25, lahat na ata ng pamproteksyon na alam ko ay ginawa ko upang hindi ako maamoy ng aswang. Sa kabutihang palad ay naging maayos naman ang pagbubuntis ko. Pero kahit naman naging mabuti ang kalagayan ko, hindi ko pa rin makakalimutan ang alaala na tila nakatanim na sa utak ko. Hanggang dito na lang po, Sir Eric. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.